gayon din sa mga misyon ng maritime security. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Paano po? 2 minuto na lamang bago po mag-isa sa umaga. Susunod ng 2x2. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Kuya Angel po, si Angelo Palmones, nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Ang ating quote of the day ngayong araw nito ay mula po kay Martin Luther King Jr. Ang sabi niya, the ultimate measure of a man is not where he stands in moments of comfort and convenience, but where he stands at times of challenge and controversy. Kanino applicable yan bahala na kayo mag-isip pa. 1 minuto na lamang, ASS na ng umaga. Susunod ng 2x2. Magandang umaga, Pilipinas! Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Vara Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa ang kabuhanan din palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming sa... Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHD. Naray si Mayan. At Kisses Para sa Hubson. DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The impeachment trial of Vice President Sara Duterte. At DZR. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Eksakto en punto. 6:03.
Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan magsulok ng kapuluan? Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang over the nation, we're here for you. Friendly companion wherever you are. Giving the latest news and playing the best music that you love. More than 100 stations nationwide, broadcasting live. We are the biggest FM radio network. Radio Natin. Your favorite radio. Reaching the entire archipelago. Radio Natin. Your favorite radio. Your radio. Radio Natin. Your favorite radio. Reaching the entire archipelago. Radio Natin. Your favorite radio. Radio Natin. Manila Broadcasting Company. DXTC 95.9 Radyo Natin FM of Manila Broadcasting Company, MBC Media Group is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, in partnership with the Cotabato Institute of Technology, Foundation Incorporated, KITFI. Hot-hoto ng bayan! Hot-hoto ng bayan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oras ngayong umaga, sumapit ang ika-alas 6:05 ng umaga. Of course, ika-7, 2026 ng ika-21 ng Muharram 1448 ng Hijra Calendar. At ito ang Hataw ng Bayan. Hataw ng bayan! Isang mapagpalang umaga, Cotabateños at Bangsamoro. Ito po ang radyo natin DXTC 95.9. Cotabato City ay miyembro ng Kapisanan ng Broadcasters ng Pilipinas. Hataw ng bayan! At ito po ang inyong lingkod, Broadcaster Roxy Giamad. At kumusta mga kasama, mga pagali, mga pakat, isang mapagpalang umaga. Muli. Hataw ng bayan! At para sa pambungad ng araw ng Martes na ito para sa ating Hataw ng Bayan, tayo ngayon ay dumako sa balitang pandaigdigan o world news.
The spokeswoman of the Ministry of the National Defense of the Kingdom of Cambodia wishes to inform the public as well as members of the national and international media as follows. Yesterday on Monday, July 6 of 2026, at around 12:15 hours, the Cambodian Liaison Group or the CLG facilitated an observation mission for the Asian Observer Team Cambodia or the AOTKH, led by the head of mission AOTKH Home of the Philippine to Border Pillars number 52 to number 59 in Cam Ranh District, Battambang Province. On that occasion, Asian Observers Team inspected the whole situation regarding the unilateral construction of a border fence by the Thai military near border pillars number 52 to number 54, where they witnessed damage to temporary markers caused by this unilateral action. Following a briefing on the technical details of the joint survey and temporary demarcation efforts previously conducted by the joint survey teams of both countries, the ASEAN Observer Team Cambodia or the AOTKH inspected the sites where Thai citizens have occupied upon Cambodian territory. For agricultural activities between border pillars number 52 to number 59. It should be noted that the Cambodian side has formally protested these actions via diplomatic notes as they infringe upon existing bilateral procedures under the jurisdiction of the Joint Boundary Commission, JBC, In this regard, Cambodia has urged the prompt convening of the JBC to resolve these issues. The purpose of the visit was to provide the ASEAN Observer Team with a factual and comprehensive understanding of the situation on the ground through direct observation and supporting technical information. It also reaffirmed the position of the royal government of Cambodia that any border-related issues should be addressed peacefully through dialogue and in accordance with the international law existing, bilateral treaties and agreements, and the established mechanisms of the Cambodia-Thailand Joint Boundary Commission. That's according to JBC. Para po sa kaalaman ng lahat, isang pahayag galing sa spokeswoman ng Ministry of National Defense ng Kaharian ng Cambodia para ipahayag sa media maging ito ay sa national or sa international.
Sa mariing informasyon kanina, kahapon araw ng Lunes, Hulyo 6 ng taong 2026, ang Cambodia Liaison Group or CLG ay nag-facilitate ng isang observation mission para sa ASEAN Observer Team Cambodia AOT KH or KHHOM mula sa Pilipinas. Isinagawa sa border ng border pillars number 52 to 59 sa distrito ng Karangya, probinsya ng Batambang. Sa okasyong ito, ang ASEAN Observers Team ay nagsagawa di umano ng obserbasyon sa sitwasyon tungkol sa unilateral construction ng isang border. May mga temporary markers ang inilagay na siyang magiging basehan for unilateral actions at layunin ng pagbisitang ito ay makapagbigay ng komprehensibong pag-unawa sa sitwasyon mula sa ASEAN Observers Team na direktang kasalukuyang sitwasyon ay ang nakikita sa naturang bansa sa pamamagitan ng dialogo. At dahil dyan, binibigyan pugay po ang ating mga kasamahan sa pampublikong serbisyo na magmumula po sa Philippine Army na sa kasalukuyan ay nakatalaga sila para sa obserbasyon na magaganap sa sitwasyong meron ngayon sa Cambodia. Maraming salamat po sa inyo. Isa namang balitang pangdaigdigan pa rin, parte pa rin ng world news. Turkey blocks American LGBTQ plus cruise from docking, citing moral standards. Turkish authorities have banned a cruise ship catering to American LGBTQ plus travelers from docking in the country's ports, citing moral standards and family values. The CEO of the events company behind the upcoming Mediterranean tour said Thursday. The Athens to Venice cruise, which departs from Greece last July 5, was expected to dock in the vibrant Turkish port town of Kusadasi 2 days later. Followed by a trip to Istanbul, according to Atlantis Events, which is organizing the voyage. But in a controversial move, local authorities in Turkey said that they have canceled the event as the ship, which is expected to host more than 1,000 passengers from the United States. This was chartered by groups known for behaviors incompatible with the fabric of our society and our moral values.
Hato ng Bayan. Ang bansang Turkey hindi pinayagang makapaglayag ng maayos ang isang American LGBTQ+ cruise dahil sa moral standards. Hato ng Bayan. Ang otoridad ng Turkey ay hinarangan ang isang cruise ship ang pagtanggap sa naturang mga manlalakbay na kinabibilangan ng mga American LGBTQ+ travelers ay hindi pwedeng mag-dock sa mga ports ng nasabing bansa. Hato ng Bayan. Ito ay sa kadahilan ng ang mga patakaran na may kinalaman sa moral standards at family values o pagpapahalaga ng bansang Turkey. Hato ng Bayan. Ang Athens to Venice cruise na umalis noong 5 ng Hulyo itong taon na ito galing sa Greece ay inaasahang mag-dock sa Turkey port sa may syudad ng Kusadasi. Hato ng Bayan. Makalipas ang 2 araw ay susundang trip to Istanbul sana dapat pero ito ay kinansela. Hato ng Bayan. Ang naturang cruise ship ay kinabibilangan ng mahigit kumulang 1,000 pasahero na nagmumula sa United States. Isa pa ring world news, still part of the world news. These Gen Zers are into a new kind of clubbing and it's more prayer than party. In Mumbai, India, outside the aircraft hangar-sized venue, the crowd of Gen Z office workers and teenagers is thickening. Event staff can scan QR codes and fasten wristbands. Friends take selfies together as they wait in a queue. As night falls, the doors open and the nearly 5,000 attendees walks in. Inside the venue in India's commercial hub, Mumbai, they remove their shoes and sit cross-legged on the floor. The lights dim. In the front row, a young mother rocks her baby on her shoulders, waiting for the music to begin. When it comes, it's not thumping electro or pop lyrics at the boom through the speakers, but centuries-old Hindu devotional songs more commonly heard in a temple or religious procession. As the music builds, entire sections of the crowd rise to their feet, clapping, chanting, and dancing together. The atmosphere is ecstatic, but there's not a whiff of marijuana nor is anyone boozing. In fact, the organizers have expressly banned alcohol and drugs from the event, and the attendees wouldn't have it any other way. Hato ng Bayan.
ng Bayan. Genzers ay may kakaibang clubbing na tatawagin. Ito, o di umano'y, isang prayer or dasal kaysa sa party. Hataw ng Bayan. Sa bansang Mumbai sa India, isang Gen Z office na grupo ng mga manggagawa na kinabibilangan ng mga teenagers ay patuloy na dumadami sa kasalukuyan. Maraming staff na nagsasagawa ng scanning ng QR codes. At naglalagay ng wristbands at nagsiselfie habang hinihintay nila sa pila para bumungad ang nightlife at magbukas ang pintuan ng isang club o bar na merong bumibisita. Kumulang ay may higit na 5,000 attendees na nagsisilbing mga walk-ins. Sa lugar ng isang India's commercial hub Mumbai, sila ay nagtatanggal ng sapatos dahil sila ay uupo mismo sa sahig. Mamamatay bigla ang ilaw at ang show ay magsisimula na kukunan ng isang magsisimula sa katauhan ng isang ina kasama ang maliit na sanggol. Dito ay magpapatugtog ng old devotional songs na maririnig lamang sa mga templo or mga relihiyong prosesyon ng bansang ito. Tatagal ito ng 2 oras. Walang alak o anumang droga ang papayagang makapasok at tanging pagkanta at dasal ang gagawin. Makabago itong pamamaraan dahil sa giant LED walls, smoke machines at makabagong produksyon para bang sa mga konsyerto. ng Bayan. Samantala sa kabilang dako, isang Typhoon Bavi ang nanalanta sa bahagi ng Guam at ito ay naglandfall na merong extreme winds na nakikita or makikita sa isang pahayagan. Sa kasalukuyan ay naglandfall na merong extreme winds posing na maaaring maging delikado ayon sa National Western Service ng bansa. Super Typhoon Bavi ang tawag dito na naglandfall lamang kahapon araw ng Lunes sa isang US territorial island ng Western Pacific sa ibang bansa. At ito ang tinukoy na bansa ay ang bansang Guam na nagdala ng malalakas na hangin at pag-ulan sa bahagi ng Northern Mariana Islands. Dahil dito, ang mga residente ay napayuhang wag na munang lumabas dahil ito ay delikado at matatandaan na ang lugar na ito or ang bansang ito ay nagre-recover pa lamang sa isang malakas na cyclone na naganap sa parehong taong ito.
ng Bayan. Isa mo ng paalaala? Magandang araw mga magulang at kabataan! Naghahanap pa kayo ng paaralang maayos? Ng Bayan. Hataw ng Bayan. Hataw ng Bayan. Hataw ng Bayan. Magandang araw mga magulang at kabataan! Naghahanap pa kayo ng paaralang maayos, mapagkakatiwalaan at abot kamay ang bayarin? Sa Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated, tumatanggap kami ng kindergarten, elementary mula grade 1 hanggang grade 6, junior high school mula grade 7 hanggang grade 10, at senior high school na may strand na Humanities and Social Sciences. Sa Kitpi, may maalagang guro, maayos na pasilidad at edukasyong para sa masa. Mayroon din kaming scholarship program at tumatanggap ng mga scholars. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-enroll na sa Kitpi. Para sa impormasyon, makipag-ugnayan sa 0905-1423-948. Matatagpuan sa Poblacion 8, Cacar, Cotabato City. Sa Kitpi, abot kamay na bayarin, edukasyong siguradong kinabukasan. Magandang araw mga magulang at kabataan! Naghahanap pa kayo ng paaralang maayos, mapagkakatiwalaan at abot kamay ang bayarin? Sa Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated, tumatanggap kami ng kindergarten, elementary mula grade 1 hanggang grade 6, junior high school mula grade 7 hanggang grade 10, at senior high school na may strand na Humanities and Social Sciences. Sa Kitpi, may maalagang guro, maayos na pasilidad at edukasyong para sa masa. Mayroon din kaming scholarship program at tumatanggap ng mga scholars. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-enroll na sa Kitpi. Para sa impormasyon, makipag-ugnayan sa 0905-1423-948. Matatagpuan sa Poblacion 8, Cacar, Cotabato City. Sa Kitpi, abot kamay na bayarin, edukasyong siguradong kinabukasan. Emerging technology through innovative marketing. Almia Digital Marketing Services. Your one-stop store of IT products and printing consumables and after-sales service. Available are printer, laptops, PC desktop, computer parts, and accessories. Vending machine, laminator, binding machine, tuner powder, tuner cartridge, drum kit, refill ink, eco solvent ink, pigment ink, sublimation ink, laminating film, photo paper, office and school supplies.
Almia Digital Marketing Services, Cotabato City Branch, located along National Highway, Rosary Heights 1, Sinsuat Avenue, in front of Colan School, Cotabato City. Almia Digital Marketing Services, Sarip Agwak Branch, National Highway, Poblacion Sarip Agwak, Maguindanao del Sur. For your inquiries, you may text or call at cell phone number 0935-921-2261 or visit its Facebook page, Almia Computer Works. What are you waiting for? Grab yours! Bay, siya kapan? Why, Bapa, nana ko din. Bapa. Bagi kaku sa walay na nakinog ko adan ini balita yani mana na pagsikap sa mata na narinyang ko ged kasaki na bahas ka pangingili ko di ako pagkabate sa Quran kadi ko gere sa mapya nakiog ko na makele kupon sa mga laga ang mga manisan. Ano natabuan Bapa? Kaadin nakatawang ko. Nang bapatalunong ka na mapiyay ka-check-upin. Kumpleto sila sa mga gamit sa ka-check-up sa mata. Surlang Eye Care Clinic. Matunong kayo ito ba Bapa? Maya ba sa pagkambitya tanan na mapakaya daun kasaki kabawangan ko naman. Luka buanga sa Malaka na Gutierrez Avenue, Dusin Suat Avenue, Cotabato City. Ala inshallah nanalmo ko. Namagudasukal nalmo ko kando makele ko pa. Mga pagali nami, mga pakat nami, mubangili kano sa mapeka check-up nin sa mata, undo kompleto yung mga gamit nin, naangi kano sa Glang Eye Care Clinic, matun sa Malaka na Gutierrez Avenue, Dusin Suat Avenue, Cotabato City. Mapakaya tamawag kano sa cellphone number nila 0966-024-6066. Kano email ad nila glangacc@yahoo.com. Ang ikanudon sa Glang Eye Care Clinic. Glang Eye Care Clinic. Hello mga mamis. Gusto nyo bang manganak sa dekalidad at libreng paanakan? Halina at puntahan ang Bagwa Lying-in Clinic. Libreng manganak at kasama na ang family planning. Kaya mga mamis, simulan na ang libreng pagpapacheck-up. Dito lang yan sa Bagwa Lying-in Clinic. Open 24 hours at PhilHealth accredited. Narito ang kanilang mga services offered. Family planning, IUD insertion or removal, check-up, pill supply, condom supply, DMPA injection, referrals for bilateral ligation, BTL, natural family planning, NFP method, counseling, maternal and child health, physical exam, breast exam, pelvic exam, prenatal care, postnatal care, pap smear, well body care, immunization, breastfeeding, cord dressing, whey taking, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening. For other services, you may please contact our midwife at landline number 557-4422 or a cellphone number 0917-531-6697. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede kayong bumisita anumang oras sa Bagwa Lying-in Clinic at hanapin lamang ang kanilang clinic manager. Ang Bagwa Lying-in Clinic ay matatagpuan sa Kimpo, Bagwa 2, Cotabato City. Owned and managed by Madam Fe Camano Mandi. Tandaan mga mamis, Bagwa Lying-in Clinic. Libre po ang mga anak sa Bagwa Lying-in Clinic. Kinakailangan lamang po ang updated na PhilHealth. Maraming salamat. Hot-hoto ng bayan! At tayo magpapatuloy sa balitang nasyonal. Hot-hoto ng bayan!
At kahapon lamang, na isali natin sa ating report ay talaga nagpatuloy na po ang unang araw ng impeachment trial po na kinakaharap ng ating Vice Presidente Inday Sara Duterte. At isa na nga sa napag-usapan, nagkaganapan kahapon ay ang pag-aresto kina Senator Marcoleta at Mike Defensor. Ang ikinasang kaso laban kina Senator Marcoleta at Mike Defensor, kasong plunder. Naglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan laban kay Senator Rodante Marcoleta at dating Representative Mike Defensor. Ito ay may kaugnayan ng kasong plunder hinggil sa 75 milyong undeclared campaign donations. At dahil dito, pagsuko at pagkakapiit. Sumuko nga naman si Senator Marcoleta ngunit isinugod ito sa ospital matapos arestuhin bago ibiyahe patungong Camp Crame. Samantala nakapiit na sa Quezon City Jail sina Defensor at Joseph Espiritu. Samantala, isa pang pangnasyonal na balita, weather update. Hindi lang po sa ibang bansa dahil nandito na po ang Super Typhoon Bobby or ang Bagyong Inday. Pumasok na nga sa Philippine Area of Responsibility. Patuloy na binabantayan ng Pag-asa ang isang super typhoon sa Pacific Ocean na may international name na Bobby. Inaasahan itong pumasok na nga sa Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw at ito pa ay inaasahang lalakas. At ito nga ay binigyan ng lokal na pangalang Bagyong Inday. Samantala, sa iba pang mahalagang balita na may kinalaman din sa sports, sa sport na tinatawag na Wimbledon, abante sa round of 16 ng 2026 Wimbledon ang Pinay tennis star na si Alex Ayala. Matapos nitong talunin ang defending champion na si Iga Swiatek. Makakaharap niya si Jasmine Paolini sa susunod na yugto. Isa pa sa napakahalagang balita, presyo ng langis. Nagbabala ang mga kampanya ng langis sa malakihang dagdag presyo sa diesel at gasolina na ipatutupad ngayong araw.
Hot-Hoto ng Bayan. Hot-Hoto ng Bayan. Sa showbiz naman, kinilala sa 9th Eddies sina Vice Ganda bilang box office hero at Rio Locsin bilang movie icon. Hot-Hoto ng Bayan. Inanunsyo rin ang pagsasama sa isang pelikula ni Vice Ganda at Vic Soto na pinamagatang The Greatest Showdown. Hot-Hoto ng Bayan. At ngayon naman para sa ating balitang lokal or local news. Kahapon, ginanap ang SK Night Fun Run bilang bahagi ng paggunita sa nalalapit na ika-79th founding anniversary ng Bayan ng Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte sa rehiyong Paden ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Hot-Hoto ng Bayan. Bukod sa selebrasyong ito ay layunin din ng naturang aktibidades na mapanatili ng maayos ang ating kalusugan, pagpapasaya at takbo para sa bayan. Hot-Hoto ng Bayan. Itong SK Night Fun Run ay nagbukas ng pagkakataon sa bawat Kudarateño at mga kalapit bayan, maging ito man ay matanda, bata, pamilya at mga kaibigan. Hot-Hoto ng Bayan. Hot-Hoto ng Bayan. Tinampok din ang magagandang musika at makulay na paligid bilang paggunita na din sa naturang selebrasyon. Sumabay na rin dito ang opisyal na pagbubukas ng kanilang trade fair na nagtampok lamang ng mga artist ng lokal. Hot-Hoto ng Bayan. Isang balitang lokal, samantala, mula naman sa aktibidades ng ating City Government of Cotabato, nagpapatuloy pa rin ang napakagandang mga aktibidades tulad ng Open Invitational Basketball na nagtapos lamang kamakailan. Kabilang na rin dito ang ibang aktibidades tulad ng mobile blood donation. Ito po ay in partnership with the Cotabato Regional and Medical Center or CRMC kasama ang Ministry of Health or MOH. Hot-Hoto ng Bayan. At pati na rin ang isa pang aktibidades na provincial rollout of Joint Memorandum Circular number 2026-01. Na ito naman ay ginanap sa KCC Convention Center. Bahagi po ito ng lingkod bayan ng ating butihing mayor, Mayor para sa lahat, Bruce Matabalaw Alhaj. Magandang umaga, kasama ng ating miyembro ng Sangguniang Panglungsod.
Longbayan. Isa pa rin napakagandang balita na maipagmamalaki dahil po sa ating tatlong designers sa industriya ng fashion ay namayagpag mula dito sa ating rehiyon, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, ay upang ito ay maging kinatawan ng Pilipinas sa gaganaping Precious of Malaysia International Fashion Festival na gaganapin sa Kuala Lumpur, Malaysia. Longbayan. Ito ay sina Maverick Francisco Oyaw ng Basilan, Muammar Apaw ng Sulu at Ahmad Kari Jr. ng Cotabato City. Hot-hoto. Longbayan. Sila ay namumukod tanging kabilang sa 8 Pilipino na lumusot sa daan-daang aplikante sa buong bansa matapos ang masusing proseso ng pagpili. Hoto. Longbayan. Itong kanilang paglahok ay hindi lamang ang talento ang kanilang baon dahil itong mga Pilipinong fashion designer na ito ay talaga namang maipagmamalaki dahil kilala na sila sa kanilang trademark na paggawa po ng kanilang obra sa pamamagitan ng mga kasuotan na makikita rin naman nating sinusuot ng iilang mga kandidata na sumasali sa prestihosyong contest. Hindi lamang ito pagkilala sa ating sariling tubong lupa, kundi ipapakilala rin nila sa pandaigdigang entablado ang mayamang kultura, habi, sining at tradisyon ng Bangsamoro sa pamamagitan ng kanilang mga makabagong disenyo. Hoto. Longbayan. Hoto. Longbayan. At yan po ang kaubuan ng mga balita ngayong araw ng Martes, ika-7 ng Hulyo 2026. Para po sa ating lahat na nakikinig ngayon sa radyo natin, 95.9 DXTC FM, Cotabato City. Hot-hoto. Longbayan. Ayan, so dumako naman tayo sa ating pa-shoutout. Ayan, dahil ako po ay humihingi ng paumanhin sa lahat po ng bumati sa aking pilot episode kahapon. Ayan, natutuwa naman ako makita marami tayong mga kaibigan nandirito. Una-una na dyan, si Bay Ruby. Magandang umaga sa iyo na nandyan sa City Hall, of course. Kasamahan kong sila Ate Joy, Ate Cheat at Sir Richard, Kuya Richard. And ayan, shout out to Haider Dalidig, Tata Jawaril, from Cotabato City yan sila. Magandang umaga rin sa iyo, kasamang Carol Abas at Ate Bay Sandra Amba, watching from UP, Maguindano del Norte. JM Lee, watching from Talayan, Maguindano del Sur. Sembay Adam, hello, magandang umaga from Cotabato City po. Sa mga nalalabing minuto, ayan, komentaryo na po tayo. Ayan, talagang nag-trending po yung mga nangyaring kaganapan kahapon sa unang salang ni VP
Inday Sara, kasabay niyan, talagang bumagsak din naman yung bagyo. At medyo nasalanta yung area ng Guam. Pero sa Pilipinas naman ay salamat. Maraming salamat naman na tayo ay okay. Hato ng Bayan. Kung yung susuriin sa makikita natin sa mga iba't ibang kuro-kuro na kumalat sa ating Facebook, ayan, nakikita natin na talagang ang mga tao ay nakaantabay sa nangyaring impeachment trial. Ito po ay actually nangyayari every 2:00 po ng hapon onwards. Ayan. So, kayo na pang bahala dahil talagang nakikita yan sa Facebook, live na live. At ako ay natatawa sa aking part dahil instead na nakikita natin yung talagang gist ng mga statement dahil kahapon ay unang sumalang si Attorney Season at siya po ay sa defense team po ni VP Inday Sara. Ako rin po ay medyo natatawa sa mga memes pero ito po ay normal na sa panahon ngayon dahil kahit anong mga challenges ang nagaganap sa parte-parte ng daigdig, maging dito sa atin, sa ating mga pamilya, kapatid, kaibigan at kung ano-ano pa ay nakukuha pa rin nating tumawa. Pero ito naman, ito ay napakahalagang usapin dahil magiging inspirasyon ito para sa lahat ng mga tao na nag-aasam ng pampublikong serbisyo. Hato ng Bayan. Dito po sa programang ito, ako po ay humihingi ng paumanhin kung medyo ang mga boses natin ay hindi masyado kondisyon minsan dahil alam nyo naman, I'm not a morning person pero alhamdulillah because nabibigyan tayo ng mga oportunidad na ganito and we are going to work on it. Ayan, maraming salamat sa mga komento nyo dahil napakahalaga yan. Anyways, isa pong malaking challenge po sa ating lahat. Itong gumugulong na impeachment trial po ng ating ikalawang Pangulo ng bansang Pilipinas. Tayo po sana ay magbukas ng ating isip sa mga bagay-bagay na ating madidiskubre at malalaman. Pero ito na po ang panahon natin ngayon. At sana ito ay maghimok sa ating lahat na tayo pa ay mag-aral pa ng mabuti lalo na sa ating mga kabataan. Lalo na din sa ating mga giliw na mamamayan na tayo ay mas maging aware sa mga bagay-bagay na nangyayari sa paligid. It's okay po na tayo ay magsaliksik dahil yun ay napakahalaga. Makinig tayo sa usapin dahil tayo po ay merong pakialam dapat. Pareho na rin po yan sa ating karapatan na gawin ang mga bagay na alam natin na tayo ay magiging develop pa at maging kapakinabang sa ating society dahil tayo po ay nabubuhay ng hindi iisa lamang. No man is an island. So lahat ng ating desisyon, ng ating pananaw ay maaari nating maging gamit yan or sandata para po maiparating natin kung ano man yung ating mga saloobin sa ating gobyerno, sa ating paligid at sa ating kalusugan. Napakahalaga po yan yung mental health po natin. Alagaan po natin dahil mahirap mabuhay ng tayo ay may mga pag-aalinlangan. Kumbaga, we will not feel safe. May mga worries tayo, may mga pinagdadaanan. So napakahalaga na pangalagaan natin ang ating mga sarili para tayo ay makapag-contribute pa ng kung anong pwede nating i-contribute sa mamamayan at lalong-lalo na sa ating kinabukasan. Hato ng Bayan. Ayan. So sana yung ating mga kababayan Cotabateños and Kabangsamoro, ayan, na sana nakapagkape na po tayong lahat dahil ito pong Martes ay hindi lamang pangalawang araw. Ito po ay isang blessing para sa ating lahat na tayo po ay magpatuloy sa buhay, maging matatag.
Huwag po natin kakalimutang magdasal palagi at magpasalamat sa araw-araw na binigay na buhay sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. And of course, ang ating Creator, ang ating Diyos. Ipagpasalamat natin na tayo ay malakas pa at nakakagawa pa ng mga bagay na gusto natin gawin at mga nararapat natin gawin. Because to live a life with a purpose is always something that will make a difference every day. At mga karadyo natin, dyan na po nagtatapos ngayong araw ng Martes, ika-7 ng Hulyo 2026. Isang mapagpalang ika-22 araw ng Muharram 1448 sa ating Hijri calendar. Yun po ang mga nagbabagang balita para sa ating Hataw ng Bayan. Huwag po natin kalimutan mag-like and follow sa aming Facebook page, Radyo Natin DXTC 95.9. At huwag po natin kakalimutan din, of course, na mag-like and follow sa aking page, Roxy Styles, isa po akong singer-host. Ang inyong lingkod. Maraming salamat, Cotabateños at Bangsamoro. Muli po, inaanyayahan ko po kayong lahat na abangan ang Hataw ng Bayan mula Lunes hanggang Sabado, alas 6 ng umaga. Muli, ito po ang inyong lingkod, broadcaster Roxy Giamad. Sa ngalan ng aming radio station manager, kasamahan dito sa Radyo Natin DXTC 95.9. Wasalam, isang mapagpalang umaga, Cotabateños at Bangsamoro. Hataw ng Bayan.